and how time flies. Okay? Um, One time, nasa grocery kami ni Tita Carmen. And nung babayad na kami, ah mag-a-avail po kayo ng discount, sabi niya sa akin. Mag-a-avail daw ng discount. Uy, ganda yung discount, sabi ko ganyan. Nagulat ako, may discount na binabanggit yung cashier. So, paano maka-avail ng discount? Ay, ano po, basta dala po ninyo yung booklet ninyo. Sabi ko ganyan. Booklet, sabi ko ganyan. Booklet ng para sa senior. How I wish. Na ganun nga. Okay. So, uh, time flies, tumatanda tayo, we move on, we mature, di ba? Physically we mature. But today we are going to look into the scriptures and titignan natin kung ano yung uh, tinatawag na spiritual maturity. Okay? So we know for a fact that when you talk about maturity, physically it has something to do with growing old. Okay? Growing old. Yun, sa physical. Pero sa spiritual, it's a different thing. Okay? Kailangan nating matunghayan kung papaano ang spiritual maturity according to uh, being mature in God. Okay? So, tignan natin from Second Corinthians chapter 6. We'll be reading Second Corinthians chapter 6. And kahit nasa inyo yung Bible ninyo, naglagay tayo dyan sa screen kung ano yung pwede nating sundan. Just follow along. I'll read this in the um, New American Standard Bible. So, Second Corinthians chapter 6, sabi ni Apostol Pablo, and working together with him, we also urge you not to receive the grace of God in vain. For he says, at the acceptable time I listened to you, and on the day of salvation I helped you. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation, giving no cause for offense in anything, so that the ministry will not be discredited, but in everything commending ourselves as servants of God in much endurance, in afflictions, in hardships, in distresses, in beatings, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness, in hunger, in purity, in knowledge, in patience, in kindness, and in the Holy Spirit, in genuine love, in the word of truth, in the power of God, by the weapons of righteousness for the right hand and the left, by glory and dishonor, by evil report and good report, regarded as deceivers and yet true, as unknown, yet well known, as dying, yet behold, we live, as punished, yet not to put to death, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, yet possessing all things. Our mouth has spoken freely to you, O Corinthians. Our heart is open wide. You are not restrained by us, but you are restrained in your own affections. Now, in a like exchange, I speak as to children, open wide to us also. Do not be bound together with unbelievers, for what partnership have righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Or what harmony has Christ with Belial? Or what has a believer in common with an unbeliever? Or what agreement has the temple of God with idols? For we are in the temple of the living God, just as God said, I will dwell in them and walk among them.
and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean. And I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. 2 Corinthians chapter 6. I been going through this passage, this chapter in this letter of the Apostle Paul to the Corinthians, the second letter. Uh, through my study and personal journey with this passage, I look at it as something to do with maturity, spiritual maturity na expected of every believer. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na just because you are a member of a Christian church, of an evangelical church, yun na yun. Tapos na yan. Di ba? There are things expected of a Christian believer, of a follower, na dapat na ginagawa natin. Na dapat ay nakikita sa atin. Okay? Na dapat ay nakikita yung result. Okay? So that hindi lang ibang taong makakapansin noon, but you would also agree with yourself na, hey, I'm growing. Okay. So, makikita mo, magigauge mo na ngayon eh. Magigauge mo na ngayon kung sino ka bilang isang Kristiyano. Looking back, tignan mo yung dati mong pagkatao, ang dami kong pinagbago ah. Ang dami akong pinagbago. And now, as I walk further, deeper in spiritual maturity, mas marami yung natutunghayan mo na paglapit mo, yung the closeness, the nearness of you with Jesus Christ. Okay? Yun ang kagandahan nun. Ito yung aim natin as believers. Kasi ang mahirap is that yes, you have been and you are a member of a Christian church, and for some years already, wala kang nakikitang uh, or maraming hindi nakakakita ng pagbabago sa iyo. Kasi you need to understand, mga kapatid, na spiritual maturity will emanate. It will be seen. Okay? Later on, hindi pwedeng isuppress eh. It's just like what Jesus said in his parables of yung in Matthew when he talked about light. Okay? Yung kanyang illustration on light na you cannot put light inside a bushel, inside a basket. Okay? Bakit? Kasi hindi mo pwedeng isuppress yung yung ilaw niya. Okay? We may do it, okay? Pero why? Yan ang tanong. Bakit mo ipagkakait ang ilaw? Bakit kailangan mong itago ang ilaw? Okay? So it's also the same with us when we spiritually mature. Okay? Hindi mo maitatago yan. Makikita at makikita yan. And why? Later on, we'll find out. Okay? One of the greatest consolation on spreading the good news is the positive result of change in the lives of people affected by God's word. Okay? So when you share the word of God, like for example, as one morning, kasakay ako ng taxi and tumuulan. And alam naman natin dito sa Baguio, umuulan lagi. Okay? It's just but normal. Kung taga Baguio ka, normal sa atin ang ulan. Okay? Pero umaga ito, like around past 5 a.m., nakasakay ako ng taxi. Then I noticed doon sa windshield nung taxi na may Bible. Parang nakasiksik yung Bible doon sa
oh, ba't may Bible dito? Inabot ko na. Ayan, pakailamero ako eh. Inabot ko na yung Bible. Sabi ko, ay, nabasa po kasi yan. Kaya pinatutuyo ko habang bumabiyahe, naiinitan, natutuyo yung Bible. Ay, ang ganda naman. Oo, maganda, maganda itong matuyo at maganda rin itong basahin. Sabi ko ganun sa driver. Ako po, bigay po sa akin yan ng ng bayaw ko na Baptist. Sabi niya ganyan. Okay. Ano ka ba? Sabi ko, ano bang religion mo? Sabi ko ganyan. Ano bang belief mo? Sabi ko ganyan. Ay, ano po? Jehovah. Sabi niya, Jehovah daw siya. Okay. And then from there, I went immediately to Romans 6:23. I immediately went through Romans 6:23. I emphasized to him the gift of eternal life in Christ Jesus, and nagkwento ako na nagkwento, and he was receptive. He was he was listening intently as he was driving. Sana hindi ako naging istorbo sa kanya sa pagdadrive. Okay? I was really very keen on having that instance, that opportunity of sharing the gospel. Okay? So, naniniwala kasi ako, if I open my mouth and I share the gospel, if I share the word of God, that word of God will not um, be shared in vain. Okay? Naniniwala ako doon na once na na-share ko yan, ay hindi yan masasayang. Okay? And I hope that this is going to be a very clear understanding on each and every one of us. Okay? Never hesitate on sharing the gospel unless, you know, uh, talagang the other person would insist on you to stop talking. Sabi niya, hindi, ayoko. Like for example, nung kailan ba yun? Many years ago, we visited someone in the hospital. I was praying for yung binisitahan namin. Yung binisita namin, I finished praying for the person. Okay, nung bago kami umalis, there was another person sa in bed. And tinanong ko siya, would you like me to pray for you? Sabi niya, ay, ayoko. Sabi niya gano'n. Ayoko. I mean, siya na yung nagsabi. Bakit ko pa i-insist, di ba? Bakit ko ipipilit? Okay? Siguro, baka natakot siya. Baka pagka pinag-pray ko na siya, kinuha na siya ni Lord. Takot siya. Baka pag-pray ako nito, nakunin na ako ni Lord. Sabi niya, takot siya. Prayer lang naman yung gagawin ko para sa kanya. But anyways, never suppress. But if the person you are talking to would resist, huwag mong insist. Okay? Kasi baka masayang din lang para sa kanya. Maging sensitive tayo na maybe this is a message from God that hindi ba niya time? Okay? Hindi pa na time. Pero on our part, since we do not know when, okay, you do not suppress the spread of the gospel. Given the opportunity at nakita mo, nakikinig yung tao, you share the gospel. Okay? Naging intense siya at medyo open yung kanyang puso na makinig sa salita, and you grab that opportunity, you share the gospel. Ano yung napag-aralan? Ano ba yung pwede kong i-share? Dali, yung napag-aralan namin nung last Sunday. Okay? And pwede kong i-share ito. Diba? Share the gospel, you share the good news. So, huwag nating ipagkakait. An immeasurable, sabi niya yan, an immeasurable amount of satisfaction and joy overwhelms the heart of a soul winner who witness. Okay? Pagka ikaw ay naghayag ng magandang balita, very, uh,
hindi mo mabibigkas eh. Okay? The joy, the, the, the delight that you would feel in your heart. That you were able to do that thing. You to do the bidding of God, of sharing the gospel. Okay? Ngayon, ang nakakalungkot dito is when you suppress it. Or pagka nakita mo na there's something off when you have done your part, okay? Or if you have not done your part, may mga instances na gano'n, no? Ang ganda-ganda ng conversation ninyo nung taong yon, okay? Hindi mo siya kilala, pero one time na nagkatagpo lang kayo nung taong yon. Okay, and you had a good conversation. You had talked about the weather. You have talked about something else, and then no umalit. You were given, like for example, 10 minutes. You were talking about a lot of things about life and the weather and everything. Okay, then after 10 minutes of talking, okay, and the person left. Then you realize, bakit ko hindi shinare? Ba't hindi ko naihayag yung magandang balita? 'Di ba? Parang sayang, 'di ba? And so, yes, it's true. Um, may mga instances na gano'n na nangyayari sa atin. It, it does happen also to me. And ilang beses nang nangyari din sa akin yun na very casual. Hindi ko siya kilala out of the blue, parang na-meet ko lang, first time ko lang siya na-meet and then nag-usap kami, nagkakwentuhan, you know. And alam ko na hindi na kami magkikita nitong taong ito kasi siguro ah, hindi naman siya taga rito sa Baguio, okay? Pero the opportunity of sharing the gospel, of witnessing was missed. Okay? It was missed. Kahit na nag-drop ka lang ng isang verse or you were given the opportunity to talk to another person and alam mo na hindi na kayo magkikita ulit nitong taong ito. You know what? Very quickly, pwede ba kita ipag-pray? You know, everyone wants to be prayed for. Okay? Everyone wants to be prayed for. Okay? Except for that guy in the hospital. Pero, i-offer ninyo. You give the opportunity. Since baka hindi na tayo mag-meet ulit later or baka matagal tayo mag-meet na naman, can I pray for you? Okay? You offer that person a brief prayer. Okay? That way, you are able to reach out not just to connect, but also to share God, your God, to Him. Okay? Huwag nating i-miss yung opportunity na yun. Ito lang ang nakakalungkot, and this really happens sa bawat isa sa atin. It is also true that an enormous weight, talagang nakakapanghinayang. And then parang binagsakan ka ng malaking weight sa mga balikat mo. Pagka nakita mo yung tao na ah, naghayag ka ng magandang balita sa kanya and you know that he says that he or she is a Christian, a follower, a believer of Jesus Christ, kakaiba yung ginagawa niya. Di ba? Kakaiba yung ginagawa niya. Pagka ganun ang nangyayari, what happens? You are grieved, 'di ba? You are grieved. Naapektuhan tayo physically and emotionally and spiritually. So change life is a mutual undertaking both for disciple and mentor. Okay? Is a mutual undertaking, which means may part if you are leading someone, okay, if you are discipling someone, if you are mentoring someone, uh, mutual yung change sa inyo. You are growing as a mentor and the other person as a disciple grows also at the same time. Okay?
At yung gusto nating makita na na-enhance sa buhay niya ay change life. 'Di ba? Yung pagbabago sa isang tao. Una at pangalawa, pangatlo, ito, an enduring trust. Matatagpuan natin yan sa verses 4 to 5, if I may. Sabi niya dito, verses 4 to 5, and even in verse 7. But in everything, commending ourselves, verses 4, but in everything, commending ourselves as servants of God. And doon makikita yung patuloy na pagpupursigi ng isang mananampalataya. Okay? Sa kabila ng mga pagdadaanan niya sa buhay. Kasi, it's not smooth sailing always. Okay? Meron siguro. Okay? Pero hindi lahat ng tao smooth sailing yung buhay niya, di ba? Meron at meron na matutunghayan siya sa buhay niya. There will be a moment where that person will go through a valley. Okay? Magkakaroon siya ng problema. Magkakaroon siya ng pighati. Magkakaroon siya ng brokenheartedness. Magkakaroon siya ng pagluha, pagdadalamhati. Okay? But ang tanong dito, if you are going through this, ito yung tanong ko if you're going through stress or depression or distress or whatever things in life, will that be enough for you to stop following Christ? No. Though all the more that you ought to be trusting in God. Dapat yung trust mo would be enduring. Okay? Sa kabila ng, like for example, parang bagyo, may dala kang payong. May dala kang payong, nasa lakas ng ulan, lakas ng ulan. So nakapayong ka. Dahil ba sa sobrang lakas ng ulan at alam mong mababasa ka pa rin, give up mo na yung payong. Hindi na nga. Sige, basahin muna ako. Pwede, ganun ba yun? It's also the same with God. It's also the same with God, wherein in times of distress, in times of when you are going through a trial, a challenge in life, all the more that you ought to hang on and trust and endure. Okay? Yun ang gustong mangyari sa atin. Sana tayo. Balikan lang natin. Yan. In verse 6 and 7, ganun din ang tinunghayan niya, di ba? Pagka sinabing yung trait natin, yung pagiging, yung character natin, nagpupursigi. Okay? Nagpupursigi yung character natin, which is the result of a changed life. Okay? Hindi lang yung trust natin, hindi lang yung ating pananampalataya. Pati rin yung yung character natin, yung personality natin, binabago ito, hinuhulma. Kumbaga, hinuhulma. Okay? And the third one, yung testimony natin, hindi lang naman yung kung ano yung binabanggit mo eh. Yun ang testimony mo. Hindi. Your whole life is a testimony. Okay? You don't need to, actually, you don't need to speak. Okay? The way you do your work, the way you do your life, the way you act and present yourself, okay, is a good indication already that there is changed life in you. Okay? Then the moment that you speak, then nasa sayo na rin. Alam mo na dapat i-compose mo rin yung sarili mo bilang isang Kristiyano sa harap ng mga hindi Kristiyano. Okay? You're not composing yourself in the presence of believers. Okay? Ayoko nung ganun din eh. Kasi parang kailangan bang i-compose ko? Ay, ako, Christian siya. So, kailangan Christian din yung itsura ko. O yung akto ko, yung pagsasalita ko, kailangan Christian din.
Ganun ba yun? No. I do this, I speak of Christ for those who are unbelieving. Okay? So that for the sake na maihayag ko sa kanila yung magandang balita. Okay? Believer na yung iba eh. Okay? So, hindi na yung ang focus ko sa kanila. Ang focus ko ngayon, doon sa mga hindi pa mananampalataya. So that they would know, that they would listen, that they would hear the gospel of Jesus Christ. Okay? Anong magiging silbi ng kung tayo ay magtitipon at tayo yung yung nagpapatagisan na lang tayo ng talino natin at yung kaalaman natin kay Kristo. Okay yun, maganda yun. As the Bible says, it's like iron sharpening iron. Di ba? Kung kasi merong ganong mangyayari, parang tayo mismo nagsasanay tayo. Pero I do not do that because I want to impress you. I do not do that because I want you to know that have changed life, that my God have changed me. Okay? Dapat alam mo na yun. So I do this. I express my testimony. I show my testimony to others, those who have not believed yet. Okay? So that by doing so, they would see that Jesus Christ is my God and they too will put their trust in Christ Jesus. Yeah? Nakita ninyo yung dynamics niya? Ang ganda, di ba? So, hindi ko sinasabi, ha? Don't get me wrong. Sinabi ni Pastor, huwag na daw mag-gather. Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinabi yun. Ang nasabi ko, wag yung testimony natin na cage lang, nakukulong lang sa atin-atin lang na believers. Okay? Kailangan ding maipakita din natin. Okay? Pero ito nakakalungkot eh. Ito nakakalungkot kasi we among ourselves we talk about nung simula nung tinanggap ko si Kristo, nagbibigay tayo ng testimony isa't isa, di ba? Pamula nung binigay ko yung buhay ko kay Kristo, nabuhay na yung buhay ko, nabago na yung buhay ko, okay, nag-change life na ako, and so on and so forth. Pero sa iba, bakit yung iba hindi nila nakikita yung change life sa'yo? Bakit itinatago mo yung change life mo sa kanila? 'Di ba? Anong anong problema? Bakit hindi mo maipakita yung change? Sabi mo nagbago ka, 'di ba? Ba't hindi mo maipakita sa iba? There's a big question, 'di ba? So moving forward, sabi niya rin dito, Christian maturity then is the result of obedience to God's call to be holy. Okay? It is a call. And in a world of ungodliness, kasi pagka nakita natin, di ba, pagka tinunghayan natin ng verse 17 and 18 sa chapter 6 of 2 Corinthians, therefore come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Merong separation. Okay? Meron yung paglabas. Meron yung pagtugon at pagsunod sa kapanawagan ng Panginoon para sa atin. Okay? So that there will be a distinction in who you are as you have claimed to be. Okay? Kasi sabi mo, change life, di ba? Kung may change life ka, you need to understand also na you don't need to be in doing what the world is doing also. Okay? Kaya nga sabi ni ng Panginoon, di ba? You need to come out of them. Okay? To be separate. That is what it means to be holy. To separate. Kasi pagka nag-separate tayo, hindi ko naman sinabi na separate wherein yung you pack all things, you pack up all things,
Okay? And umakyat ka na ng bundok, mamundok ka na. Hindi yun ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng being separate from this world, the worldly living, kung ano yung ginagawa ng mundo, ng kamunduhan, hindi natin ginagawa. We leave it behind. That is what it means by being separate. Okay? So, klaro dapat sa atin yun. Ha? So, in a world of ungodliness where self becomes the object of gratification, ha? Ito yung ano eh, to satisfy myself, I need to gratify myself. So kung ano yung gusto ko, ito yung dapat na masunod. Ito yung dapat na masatisfy. Di ba? Ganun yun. Yun ang mundo. Yun ang ginagawa ng mundo ngayon. Ito yung dapat na iwasan natin. Dahil right now, we need to see that the purpose of us, or the purpose of God, is for us to be nearer to Him than before. Okay? Yun yung dapat na gawin natin. Furthermore, ang sabi niya dito, Christian maturity is entirely the work of the Holy Spirit in us. Okay? Siya yung kumikilos sa buhay natin. Ito yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Pero sabi mo, Pastor, it's a mutual work. Kasi meron ganito ang nangyayari. The Holy Spirit, if you do believe that you are a believer, you are a follower of God, then you ought to give yourself to the working of the Holy Spirit. Tama? So, ibig sabihin mga kapatid, as the Holy Spirit is working in you, you need to give in. Pero ang problema, there are those na uh, uh, parang nagre-resist sila. They resist the Holy Spirit's work in them. Okay? So, tinuturo sa atin. Kaya nga nakikita natin, di ba, yung reading natin on the book of Proverbs. Okay? Itinuturo sa atin kung ano yung ginagawa ng upright person and yung wicked person. Okay? So, alam natin dapat, kumbaga, basic na dapat sa atin kung ano yung tama at mali bilang isang Kristiyano. Tama? Hindi dapat na ginagawa kung ano yung mali. Alam mo na kasi. Alam mo yung consequences ng paggawa ng mali. Okay? A true believer is constantly changing under the careful and precise shaping of God. Yung molding niya sa atin. Okay? We are being molded and shaped by God into the likeness of Christ Jesus. Okay? And it's not overnight. It will never be overnight. Okay? Hindi yung paggising mo ng ng the following day ay ibang tao ka na. You've been shaped already. No. Lalo na kung medyo may edad ka na nang makakilala ka kay Kristo. So ibig sabihin, you have been for some time been immersed in worldliness. Okay? In worldly desires. So marami yung dapat na baguhin. Marami yung dapat na tanggalin. Okay? Ang kagandahan nito mga kapatid is that we do not resist the Holy Spirit in changing us. Okay? So the shaping is difficult and comes with a cost, and it does not come overnight. When you say it comes with a cost, there will be a time where you need to choose between God and the things that you love in this worldly life. Okay? Pagka pinamili ka, are you going to choose God or your career or the things that you love and desire? Okay? Anong unahin mo? Lalong-lalo na kung itong career mo, yung desire mo, will be something that will take your heart, your whole being, your whole life away from God. Meron ganun eh. Okay? Kasi pwede mong
you are a believer, you are a follower of Jesus Christ, and then at the same time, you continue with your career, continue with your current way of life, wherein you bring along Jesus Christ in you and into that career. Okay? Ang problema kasi, oo nga, Kristiyano ka, oo nga, believer ka, pero pagdating sa trabaho, ibang tao ka na. Oh, transformer ka. Ibig sabihin, hindi totoo yung conversion mo. Hindi totoo yung change life mo. So, I really do appreciate, kilala niyo si Tito Danny Griba, di ba? Nung nag-start sila ng maliit na store nila, he did believe that he can do that business na hindi kailangang magtinda ng sigarilyo at ng alak. Okay? So he believes in this. Okay? So you can go through or venture into a business or a career without jeopardizing your relationship and your identity in Jesus Christ. Amen? Yun ang dapat. The change is sure. It is directly towards God's glory and praise. So, hindi tayo binabago lamang, hindi tayo nagkakaroon ng change life because of pogi points. Para maging pogi lang tayo. Okay? Hindi. We have changed life for the glory and praise of God. Okay? Kasi yun yung nais din ng Panginoon eh. When you have been changed, now that you have been changed, dapat ito yung magbubunsod, ito yung magpo-propel sa'yo, it will direct you towards the glory and praise of God. So your changed life is your way of worshiping God. Okay? It is your way of worshiping God. Amen. This is the ultimate, sabi niya dito, purpose of God for every faithful believer in Christ Jesus. This is the ultimate purpose of God. Ganda, di ba? Walang ibang agenda si God sa buhay mo. Walang ibang agenda si God sa pagbabago niya ng buhay mo. Hindi kanya binago para sa ibang bagay. Binago ka ng Panginoon para sa Kanya. Okay? May purpose ang Diyos sa iyong buhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Ayun. Kaya kailangan maintindihan din natin na when we say that we are changed for God. Amen? So what is my part in Christian maturity? Ano yung part mo? Ano yung part ko bilang isang Kristiyano? Number 1, co-laborers in purging sin. We are co-laborers with God in purging sin. Okay? Hindi lang si God ang nagtatanggal. Actually, yes, totoo naman yun eh. That is true. God is the only one who takes away this sin in us. Pero pagka sinabi mong co-laborers in purging sin, natanggal na yung sin sa'yo, di ba? Then it is your job, it is also our job na i-maintain natin. Okay? Na hindi na tayo bumabalik sa lusak. Hindi na tayo bumabalik sa putik. Hindi na tayo bumabalik. It's like, what did Jesus say? It's like a dog eating his own vomit. Di ba? Sinuka mo na, kinakain mo ulit. It's also the same with our relationship with God. When we have renounced our sinful actions, okay, by asking for forgiveness, we have acknowledged that we are sinners in the front of a holy God. Okay? In-acknowledge natin yon, nakilala natin kung how wicked we are and sinners we are. Okay?
and then we receive the forgiveness of God, then we need to remain in that state. Okay? How? By purging. Kasi nandito pa rin tayo sa... Pwede naman kasing ganun, di ba? Hingin na lang natin kay Lord, Lord, since ngayon ay pinatawad mo na ako sa mga kasalanan ko, I am already totally forgiven of my sins. Kunin mo na ako, Lord. Pwede naman ganun, di ba? Pwede naman ganun. Sinong gusto mag-pray ng ganun? Ako gusto. Ako gusto ko na mag-pray ng ganun. Yeah? Why? Because in the presence, only in the presence of God is the fullness of God. Okay? Mas, ba, sinong gusto lagi dito sa mundo? Imperfect ang mundo. Okay? Imperfect ang mundo, maraming sorrow sa mundo, and bakit mahal na mahal natin ang mundo? Di ba? I want to be in the heavens already. Hindi ko masinabing I want to die, but you know, but if that would be the case, then why not? Okay? Yun ang gusto kong maging ano yung matanggal na dito. To be removed, displaced from this mortal world, to be in the presence of God. Because in the presence of God is peace and life and eternal life forevermore. Okay, doon na ako. Okay? Pero it doesn't happen. It did not happen. Di ba? Bakit? Gusto pa rin ng Diyos na nandito ako sa mundo, tayo ay nandito sa mundo upang sa ganon ay maipagpatuloy natin yung matama nating testimony. Di ba? Pero along the way, what will happen along the way? We will meet a lot of problems. We will meet a lot of challenges in life. And we will also experience sin. Okay? Hindi pwedeng dahil Christian ka na, dahil believer ka na, dahil tinanggap mo na si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ay immune ka na sa sin. No. The more that the devil will target you, okay? Parang alam mo yung cross ni Jesus Christ, nilagyan niya ng bilog na ganyan. Ginawa niyang target yung parang ginawa niyang crosshair yung yung mga Kristiyano. At tina-target niya yung mga faithful believers. Hindi na niya tatargetin yung mga unfaithful. Bakit? Nakuha na niya eh. Di ba? So, ang kukunin niya ngayon, he's going to target those who are faithful to the Lord. And I urge you to be faithful, to continue to be faithful in God. Amen? So, yun ang sabi niya, co-laborers in purging sin. We need to purge. Okay? Kung alam mong nagkakasala ka na ulit, okay, what do? You turn away. You run away. Okay? You pray. You ask for the assistance of God. Okay? Huwag nating sabihin, kaya ko ito. On your own? No. Hindi mo kaya yan on your own. Sin will always be there. Temptation will always be there. Okay? In Psalm 119, verse 9, how can a young man keep his way pure? Okay? See? Merong kang dapat na gawin by keeping it according to your word. Meron tayong job, meron tayong trabaho. Ginawa na kasi ni God yung cleansing sa atin. Okay? You need to understand this. Ginawa na niya yung cleansing sa atin. But to remain clean, we need to be keeping our lives in the Word of God. Okay? Next, in James chapter 4, verse 6, ano sabi niya? Come close to God. You see, meron tayong part. Meron tayong part. Once that we are forgiven of our sins, the next step is for us to come. So may gagawin tayo. Okay? Come close to God and He will come close to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi niya ganyan. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi hindi yung hindi totally na cleanse tayo.
And every day that you wake up in the morning, you are spiritually cleaned already. Okay? From time to time, we make mistakes, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga mistakes natin. Okay? Now, kailangan maging conscious tayo doon. Kailangan maging conscious din tayo sa ating mga pagkakamali. Okay? Kasi pagka ganun ang mangyayari, na, hindi, bali, forgiven na ako ni God. It's true, you're forgiven. Pero kung alam mong conscious ka na nagkakamali ka, you have a job to do. You have a job to do. Kailangan, you need to acknowledge this also in front of God, na you have done something wrong. Not only towards your fellow man, but also to God. Most especially to God. Okay? Kaya hindi tayo pwedeng maging unaware, magbulag-bulagan. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan sa ating mga kasalanan. Because if we continue living in sin and thinking that, yep, saved naman na ako, tinanggap ko na si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Di ba? Di ba? Tama naman, di ba? Then, if we continue to sin, there's something wrong with our understanding of salvation. Okay? There is something wrong with our understanding of salvation. Okay? Next, co-workers in purity of self. Kaya nga, hindi one time, big time yung pagtanggap natin kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Okay? Yes, it is true. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Then, we need to work it out also, yung growth natin spiritually. By how? Our constant communication with God in terms of our prayer life. Okay? And how about our understanding of God's Word? Ganun din. We continue to go into the Word of God and learn from the Word of God. Okay? In Isaiah 55 verse 7, sabi niya, let the wicked abandon his way and the unrighteous person his thoughts, and let him return to the Lord, and he will have compassion on him and to our God, for he will abundantly pardon. Okay? Abundantly pardon. So meron din tayong dapat na gawin in our purification. Okay? We were forgiven of our sins. So ang part natin ngayon naman is to continue to be forgiven, to be cleaned, to be cleansed. Okay? May continuity dapat. Next, in 1 Corinthians chapter 6, verse 20, for you have been bought for a price. Therefore, glorify God in your body. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag nating sayangin, huwag nating itapon yung lustayin at mapunta na lang sa wala yung ginawa sa atin na salvation. Okay? Merong ganun eh. Merong ganun na they think that as they have received Christ as Lord and Savior, wala na. Napapariwara naman na yung buhay nila na they are not giving the highest premium to their salvation. Hindi binibigyan ng importansya yung salvation nila. To the point of going back to sin. Okay? So, tignan natin. At yung pangatlo, co-makers in pursuing sanctity. Co-makers in pursuing sanctity. Kasi kailangan may pursuit pa rin tayo. Okay? We pursue. We continue to chase after it. Okay? Kasi along the way, as we go through this life of ours, habang hindi pa tayo kinukuha ni God, we will be exposed to the uncleanness of this world. Okay? We will be exposed. At marami sa atin, we allow. Di ba? Marami sa atin, we allow the uncleanness of this world to affect us, to inflict on us, to be inflicted on us.
So, kailangan i-pursue natin. In Ephesians chapter 4, verses 12 to 13, for the equipping of the saints for the work of ministry, for the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. As a church, we have an obligation to one another. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na may sarili siyang buhay. Oo, may sarili nga siyang buhay. Pero pagka napapariwara ang isang kapatid kay Kristo, anong dapat natin gawin? Ha? Turuan siyang i-guide natin pabalik siya, di ba? I-guide natin siyang pabalik. Huwag nating hayaang mapariwaray siya, most especially spiritually. Okay? And this is reason why hindi maiwasan sa aming mga pastor na magtanong, kumusta yung prayer life mo? Kumusta yung devotion mo? Kumusta yung pag-aaral mo sa salita ng Panginoon? And this is the reason why we have Bible studies din, di ba? Dahil nang sa ganun, matunghayan natin na ang bawat isa sa atin ay lumalakad ng maayos ayon sa kagustuhan ng Diyos. Okay? That is what it means by the church. Hindi lang tayo, we do not just gather together here on Sundays. We take care of one another. We ask other people, kumusta ka na? Ano nang nangyari sa'yo? May mga kapatid tayo na hindi nakakapunta dito sa church. Kumusta na sila? Have we somehow reached out to them and asked them? Tanungin din natin sila. Nahiya ako, pastor, kasi uh, uh, baka sabihin nanghihimasok ako sa buhay nila. No. If you are sincere in your action, ibig sabihin, makikita nila mararamdaman nung tao na, ay, tapat ka sa iyong sinasabi. Okay? In 1 Peter chapter 5, verse 10, sabi niya, after you have suffered for a little while, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Don't worry, mga kapatid. Yes, of course, nilinis tayo ng Panginoon from our sins, and we continue to do our part in avoiding sins and committing sin. Along the way, we have God with us. He is with us always. Kaya hindi pwedeng sabihin you're on your own. Okay? Hindi pwedeng nag-iisa ka lang. Ginagabayan tayo ng Diyos. Okay? So, again, what is my part in Christian maturity? We are co-laborers in purging sin. We are co-workers in purity of self. And we are co-makers in pursuing sanctity. Tingnan nating mabuti kung ano yung dapat nating i-purge na kasalanan. Okay? Dapat i-surrender na natin. At kung ano yung dapat na alam natin dapat identified din natin dapat kung ano yung ultimate sin natin na nagiging challenge natin, nagiging sagabal sa atin, sa ating spiritual walk. Kaya tutungayan natin yan, kikilalanin natin upang sa ganun, hindi na uulit sa buhay natin. Okay? So, here we say, let's work with God. Work with God towards the goal of spiritual maturity that honors Jesus Christ. Okay? The honor is towards Him, not towards us. Okay? Hindi tayo nag-aim for spiritual maturity so that para okay lang tayo. No, it doesn't work that way. It has the goal. The goal is for God to be glorified in our lives.
Amen? Amen. So, here, hindi ko alam kung kayo lang naman ang makaka-gauge niyan eh, personally, on your own. You ask yourself, nasaan ako in terms of spiritual maturity? Nasaan na ako in terms of my relationship with my walk with God? Nasaan na ako in terms uh, of my devotion times? Okay? Hindi ko naman sinabing ano eh, hindi naman sapilitan din na you need to ano, finish the whole Bible in one day or in one sitting. Hindi naman ganun. Okay? It takes time. Ang tanong dito, how are you as you go along, as you proceed to honor God in your life? Okay? There you go. Let us pray. Father in heaven, we are truly wonderfully grateful for your continued work in our lives. On our own, we cannot do this. On our own, we are unable to purge our sins, to cleanse ourselves. We rely entirely on you for that work. And as you cleanse us, as you have cleansed and forgiven us of our sins, I pray, continue to uh, work in us and show us where we have yet to improve in terms of our spiritual maturity. If we have fallen and keep falling on some specific sins in our lives, I pray that you will show it to us, and I pray that you will guide us throughout the ordeal. I pray that you will guide also our hearts to be strengthened and put our trust in you, our God, who will always save us. And I pray, Father, in the course of being cleansed forever, I pray that your name will be glorified in this changed life of ours. We thank you, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 God bless us all.